Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise God! Salamat sa Diyos sa oras na ito na tayo po muli ay nagkikita-kita sa pamamagitan ng teknologyong ito. Salamat din sa Panginoon dahil meron tayong time na galing sa Kanya. Kaya dapat ito ay gamitin natin sa tama, lalo na po sa panahon ng pananalangin at pakikinig ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Amang nasa langit, kami po ay natutuwa at nagpapasalamat dahil sa ganitong uri ng programa, kami po ay iyong pinag-iisa. At sa aming pakikipag-isa sa iyo ay naranasan namin ang iyong presensya, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong karunungan sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita at ganun din sa pamamagitan ng pananalangin. Patnubayan mo po ang iyong lingkod at ang lahat ng maabot ng mensahe ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ating dalangin. Amen and amen. Praise God. Well, kumusta po kayo? Tayo po ay dadako muli sa mga paksain na pag minsan titingnan natin ay napakasimple. At sasabihin natin na, ay, alam ko na yan. Matagal na yan, naranasan ko na yan. Pero, sa katotohanan, sa likod nito ay meron pa palang mga bahagi na dapat nating mas malaman. At kung ito yung ating malalaman at isasagawa ay mas mararamdaman natin ang tunay na kapayapaan. Yan po, mga tagapakinig, ang ating pag-uusapan about peace, or ang title ay kapayapaan. Tunay po na ang Diyos ng likhay ng tao dito sa daigdig na ito ay punong-puno ng kapayapaan ang mundong ito. Maaaring nung panahon na yun ay ang narinig lamang ay simoy ng hangin, mga alon sa dagat, at mga iba pang mga kasamang nilikha tulad po ng huni ng mga ibon, mga lawiswis ng mga halaman kapag siya ay nadadampian ng hangin at ano po. So wala rong sigawan, wala rong mga digmaan, walang ano paman. So ibig sabihin po ay nilikha ng Diyos ang daigdig na ito na taglay ang kapayapaan para una sa lahat sa kanyang nilikha na unique, walang iba po kundi tayong mga sangkatauhan. So yun po, may taglay na kapayapaan. At ganoon din ay nilikha po ng Diyos ang tao na perpekto na kinakailangan upang mabuhay siya ng may kapayapaan. Kung ating pong titingnan mabuti, ay bakit kaya ang ating paningin ay ang kaya lang marating nito ay siguro mga 500 meters, hindi po katulad ng ibang mga hayop na mga kilometer ang inaabot at natatanong nila, halimbawa po ay katulad na lang ng isang agila, di ba? Ang isang agila kahit po napakalayong lugar ay kita po niya yung kanyang gustong silain. Sabi nga po ay kahit daw po nasa 10th floor ang isang agila ay nakikita niya kahit yung isang maliit na langgam. Pero sa ating po mga tao ay hindi po yun ang ginawa ng Diyos. Bakit ho? Ay kasi kung titingnan, halimbawa po kaya at kahit mga 1 kilometro, 2 kilometro ay nakikita pa natin yung mga bagay na narito sa daigdig. Di ba? Parang napakagulo. Di ba? Na kahit malayo nakikita natin yung mga nangyayari na hindi dapat natin makita, yung mga gulo ay napakalawak ng ating matatanaw at ito ay magbibigay ho ng walang kapayapaan sa atin. Kaya talagang maganda ang ginawa ng Diyos na talagang may limitasyon lang po ang dapat na mga bagay na ating nakikita at dahil doon ay nagkakaroon po tayo ng kapayapaan dahil alam naman natin, mientras mas marami tayong nakikita sa daigdig na ito, ay lalo tayong maguguluhan. Kaya anong ginawa ng Diyos? Talagang perfecto. Binigyan niya ng dilim. Para sa kapahingahan upang magkaroon tayo ng kapayapaan. At maging po ang ating tenga. Di ba? Katulad halimbawa ng mga hayop na sabi ay kahit napakalayong lugar sa lakas ng pakiramdam nila, narinig nila ang mga ungol ng gusto nilang biktima ng kanilang sisilain.
napakatalas ng kanilang pakiramdam at narinig nila ang mga bagay ng kahit napakalayong lugar. Ay kung titingnan po sa ating isang katauhan, ano kaya at gano'n ang ginawa ng Diyos? Na napakalayong lugar. Isipin mo, kahit 1 kilometro ang layo sa atin, yung mga chismisan, ating pang mapapakinggan. Yung mga bagay na hindi natin dapat mapakinggan sa panahon ng pamamahinga, ay tayo maguguluhan. Ayun nga lang, mga walang taros na pagsasaya, kahit sa kabilang kanto lamang, at nagbibidyoke, at napakaingay, hindi ba tayo apektado? Ay ano pa kaya? Kung itong kilometer ay ating narinig, ay di lalo na tayong nawalan ng kapayapaan. At talagang napapansin natin kung paano ang obra maestra na ginawa niya sa pagkalikha sa ating mga tao ay napaka-perpekto. Kaya kung titignan po natin yung bahagi ng ating katawan, ano kaya po at dalawang ating bibig, di ba? Dapat mangyayari nun ang panlasa natin, yung kabilang bibig ay ibang panlasa, yung kabila ay ibang panlasa, di ba? So ginawa niyang isa. At maging ang ating katawan, talagang perpekto. Maging ang ating ilong, ano kaya ito nilikha ng Diyos na paitaas. Ay di, sa bawat paghinga natin, pag napatak ng ulan, ay talagang tayo ay hindi magiging maganda ang mararanasan. Talagang nakatung ang ilong natin, maging ang ating mata ay may pilik na may mga purpose, ang ating kilay. So, ibig sabihin mo ay perpekto ang pagkalikha ng daigdig at perpekto ang pagkalikha sa tao dahil ang disenyo ng Panginoon ay mabuhay tayo ng may kapayapaan. Pero, sa kasamaang palad, ang kapayapang ito ay nagsimula na magkaroon ng destruction ng magkasala si Adan at si Eva. Na sabi ron ay sila nakatira sa halaman ng Eden na kung saan ay payapa, kompleto ng kanilang makakain, pero nang sila'y magkasala at alam natin ang kwento, siya ay pinalayas doon at nangyari, ang kanilang kinakain ay kanila nang pinagpapaguran at alam naman natin, maging sa ating pagtatrabaho, sa sobrang pagod ay nawawalan po ang ating nababawasan kung hindi man ang ating kapayapaan. Kaya nung sabi ng Panginoon sa Juan chapter 14 verse 27, sa kabila ng mga pangyayaring ito, mga kapatid, mga tagapakinig, na kahit nasira ang plano ng Diyos about kapayapaan, ay hindi po natulog ang Panginoon at siya gumawa pa rin ng paraan. Kaya nga ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus dito sa lupa. Upang ang sinasabi sa aklat ng Juan chapter 14 verse 27 na ating key-verse ay, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Ito ang kanyang sinabi. At maging sa kanyang kapanganakan dito, ang sabi ng anghel, kapayapaan. Sabi ng Panginoon, kapayapaan sa mundong ito sa mga taong kinarulugdan niya. Kaya ibig sabihin po, kapag ang isang tao ay kinulugdan ng Panginoon, siyempre alam naman natin, papaano ba ang isang tao kalugdan ng Panginoon? Siyempre dapat sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Sabi ay, ibinibigay niya ang kapayapaan. At ang kapayapang ito ay hindi kayang ibigay ng mundo dahil sabi ko nga po kanina, ang kapayapaang ito na nagkaroon ng distraction na halos nasira ay talagang ito na ang mas namamayani. At kung titingnan po natin, ang isa sa mission ni Satanas, ng Diablo sa John chapter 10 verse 10, yung naparito ang magnanakaw upang magnakaw, sumira at pumatay, ay ang isa pong napapagtagumpayan niya sa loob ng tahanan ay ninanakaw niya ang kapayapaan. Sa community, sa trabaho, ang kapayapaan po ay nawawala at maging sa bawat bansa ang digmaan, nawawala ang kapayapaan. At alam niyo, pag ikaw ay gusto mong gumawa ng kapayapaan ay talagang meron kang gagawin. Sabi nga po sa isang leader na aking narinig noon, ng isang Palestinong leader sa kasalukuyang panahon, sabi niya ay, it's easy to make war than to make peace. Totoo yan. Hindi ba kapag nagkakaaway ang dalawang bansa. So, para matigil, gagawa ng pistok. So, magkakaroon yan ng agreement. Magkakaroon ng kasulatan. Tigil muna ang putukan. Kinakailangan ng kapayapaan. So, may gagawin talaga, may sasakripisyo. Kahit yung kabilang panig ay hindi papayag. Pero yung pumasok sa gulo, ay hindi mo na kinakailangan pagplanuhan niya ng masyado. Anytime, kung gusto ng isang tao ng gulo, nang walang kapayapaan, ay kayang-kaya niyang gawin. Kahit
nag-iisa siya. Kahit saan lugar, kahit anong oras. Pero sabi nga, madali yung pumasok sa gulo, pero mahirap lumabas dito. Kaya, speaking of kapayapaan, ay napakarami pong ulit na binanggit sa Bible about peace. Kahit tutingnan natin ito sa i-google natin, kung ito man ay accurate, pero maaari pong tama na 429 times na na-mention sa Bible about kapayapaan. And 400 times appearing in different verses. Yan po ang sabi. Kung hindi man ito masyadong reliable, pero ang bottom line po dito ay naniniwala tayo. Sa simula pa lamang ng aklat ng Biblia sa Genesis ay naroon ng kapayapaan hanggang sa muling paghuhukom. Sabi roon, ang kapayapaan ay maranasan natin pagdating doon sa langit. Wala na roon pagluha, wala na roon sakit, wala na roon karamdaman. Kaya napakahalaga po talaga ng kapayapaan. Kaya isang malaking kabiguan, lalo na po sa mga mananampalataya, ang nabubuhay na walang kapayapaan. Kumusta po kayo? Masasabi niyo ho ba na hindi man 100% nakakumpletuhan ng kapayapaan sa inyong buhay ay naranasan ninyo? Sa pasimula pa lamang ho sa inyong tahanan, kamusta ho? Tayo ho ba ay payapa sa ating mga pang-araw-araw na buhay? Maging pagpasok po ng ating trabaho, paglabas ng ating bahay, ang kapayapaan po ba ay daladala natin sa ating pong church? Di ba? Ang kapayapaan ba ay makikita sa loob ng ating iglesia na kinabibilangan? Or tayo ba ay bahagi ng kapayapaan o bahagi tayo ng kaguluhan? Kaya nga, may mga panalangin sa bandang huli. Panginoon, kung paano ang dala po namin sa pamamahay na ito ay kapayapaan, ganoon din po sa aming paglisan, kapayapaan pa rin po ang aming iniiwan. What a wonderful prayer. Kaya nga, napaka laking kanungkutan kapag tayo ay nasabing Kristiyano, mananampalataya, pero ang gulo naman ng buhay natin. Kaya sabi sa aklat ng awit, 34 o Kawikaan, chapter 34 verse 14 o 34 verse 14. Sabi dito ay, mabutit ang gawit, masamay layuan. Sabi ko kayo na, atin daw pong layuan ang mga masasama. Mabuti ang gawit, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Well, mayroon po tayong gagawin about kapayapaan. Pero may mga pagkakataon no, na kahit gawin natin na ang kapayapaan ay sa atin, minsan may mga challenges na hindi talaga may iwasan. Halimbawa ho, ano mga kadahilanan? Health concern, di ba? Talagang kung hindi man nawawala, nababawasan ng ating kapayapaan, lalo kapag meron tayong karamdaman na para bagang hindi natin malaman kung tayo iigi pa, gagaling pa, o kung pa anong gagawin. May mga pagkakataon naman ho na mga inaasahan natin ay very positive ang resulta, pero nangyari kabaliktaran. Diba? So, yun hong distraction, yung pong frustration, discouragement, ay naranasan natin dahil sa ganung mga bagay. At lahat po ay subject tayo dyan. Pero naniniwala ako, na yan, ika nga mga distraction na yan, kung talaga nasa iyong kapayapaan, dadaan lamang yan at hindi yan mananatili. Ano pa? Yung mga hindi pagkakasundo, pagkakaiba-iba na mga opinion, pagkakaroon ng mga hindi pagsunod sa mga napagkasunduan. So marami po mga bagay, mga dahilan na minsan kahit sinisikap natin na wag tayong, sabi nga, hindi man tayo napapasok sa gulo, pero may pagkakataon na tayo po ay kasama kahit hindi naman tayo liable dito. Lalo na kung kabahagi tayo ng isang asosasyon, ng isang pamilya, leadership sa church, o saan man pong larangan. Kaya, mga kapatid, nawa po ang kapayapang ito ay atin pong maranasan. Well, nga po, sabi po ay pagsikapan. Pagsikapan po natin kamtin. May gagawin po tayo. Now, salamat po sa Panginoon. Ito po ang part 1 ng ating pinag-uusapan. At ang part 2 po at sa mausod pa ay pag-uusapan natin ang kung paano natin makakamtan ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos na sinabi niya, ang kapayapang aking dala sa inyo ay hindi kayang ibigay ng mundo. Tayo pong lahat ay manalangin.
Dakilang Amang nasa langit, kami po ay natutuwa, nagpapasalamat dahil muli kami pinag-isa. At Panginoon Diyos, salamat dahil ang kapayapaan sa aming pakikinig, sa aming pagdaraos ng pagganap ng devotion prayer. Lord, naroon ang iyong kapayapaan. Sa pagising sa umaga, kapayapaan na kaagad ang ipinagkakalubo sa amin. Kahit na nga, haharap kami sa iba't ibang mga hamon ng buhay, pagkasimula ng aming mga trabaho at mga gawain at ang mga pag-aalala sa mga nakaraang mga araw na hindi pa namin nare-resolve. Lord, nawa po ang mensaheng ito ay makapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, at ang kapayapaan na iyong hatid, Panginoong Diyos, ay aming aangkinin. Sa pangalan ni Jesus, ito ating prayer. Praise God. Amen.